Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng unang linggo sa karaniwang panahon at tayo po muli ay nagsisimula para sa bagong taon, para sa panibagong taon. At sa atin po, kumbaga tuloy-tuloy lang din naman ang buhay natin. Tuloy-tuloy din lang naman ang mga gawain natin. Yung iba sa inyo talagang tuloy pa rin ang trabaho. Sa mga may bahay, tuloy pa rin ang mga gawaing bahay. Hindi naman nauubos. Yung paghuhugas, paglalaba, pamamalansya, kung ano man, lahat yon itinutuloy lang natin. At maganda po, na sa pagsisimula din ng taon natin, mapaalalahanan tayo ng pinakamahalagang ginagawa ni Jesus. Sabi po dito, matapos na pagalingin ni Jesus ang biyanan ni Simon Pedro na may sakit, ay dinala na sa kanya ang napakarami pang may sakit. At hindi lang basta sakit, kasi nandoon din yung mga inaalihan ng demonyo. So hindi madali yun. Nakakaubos yun ng energy. Pwede nga sa term natin, nakaka-stress yun. Pero ang pinakamahalaga nga po na paalala sa atin sa halimbawa ni Kristo ay yung sa dami ng ginawa niya, biruin niyo po, imagine niyo lang. Sabi kasi dito, paglubog ng araw, kumbaga maghahapon na, maggagabi na, doon dinala yung napakaraming may sakit at kanya rin namang pinagaling ang maraming may sakit, pati inaalihan ng demonyo. Pero madaling araw pa, bumangon na si Jesus, nagpunta sa isang ilang na pook at nanalangin. Yun yung pinakamahalagang aspeto ng buhay natin na kailangan natin matutunan mula kay Jesus. Hindi natin dapat, maganda rin na paalala ito sa akin, sa aming mga pare, sa dami ng concern sa parokya, sa dami ng gawain, maging sa mga ministries and organizations,
na hindi natin pwedeng alisin ang pagdarasal o ang pananalangin kahit napakarami nating ginagawa. Kasi ito, minsan, o kadalasan, yun yung, pagod na ako ang dami kasing ginagawa, kaya yung pagdarasal, hindi na natin binibigyan ng halaga. Kaya tuloy, ang mapapansin lang natin, gawa tayo ng gawa, serve tayo ng serve, pero nagiging mainit ang ulo natin, nag-aaway-away tayo, nagtatalo-talo tayo, pero gusto lang naman natin mag-serve. So, ang isang dahilan ay baka kulang tayo sa dasal. So, hindi dapat kapaguran, hindi dapat mawala ang pananalangin sa ating buhay. Hanapan natin at bigyan natin ng oras na tayo po ay makapagdasal. Dahil ito rin naman ay isang uri ng pahinga. Para nagkakaroon tayo ng direksyon, tamang direksyon sa atin pong mga ginagawa. Amen.